Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome po rito sa ating YouTube channel. Okay mga kababayan, mga kanlis, pag-usapan ho natin itong isang congressman or mambabatas dyan ho sa House of Representatives na isa rin ho sa controversial kung bakit ho hindi siya pumirma dito ho sa ginawang impeachment ng House of Representatives. Alam niyo naman mga kababayan, yung pumirma hong mga mambabatas, representative, dyan ho sa House of Representatives, una 100 plus. Sumunod, naging 215. Then nadagdagan pa ho ng 25 na mambabatas. Isa ho sa mga kontrobersyal, ito ho na hindi pumirma, ito ho si Kong Busita. Pangalawa ho, mga kababayan, kasi ito sila Gloria Macapagal Arroyo, 100% talagang hindi pipirma ito eh. Sila Pulong Duterte, yan. Marcoleta, 100% na yan eh. Kumbaga sa ano eh, talagang may mga ano na ang utak niyan. Kumbaga sarado na talaga. Wala na. Kumbaga eh, wala nang pag-asang magkaroon ng liwanag. Puro dilim na talaga eh. Isa sa mga kontrobersyal na hindi pumirma si Kong Busita. Sabi niya, wala raw siya doon mismo sa House of Representatives. Nasa labas siya, may pinuntahan siyang meeting, kasama niya mga leaders ho ng mga Muslim sa Islam. At may nagtanong naman sa kanyang reporter, mga radio broadcaster na kung sakaling nandun siya, pipirma ba siya? Taasan niya sinagot, hindi pa rin daw. Nasa inyo na ho yan kung anong hatol niya dyan kay Kong Busita. Ngayon ito, mga kababayan, itong babanggitin ho natin isang mambabatas, representative. Controversial din kung bakit ho hindi siya pumirma dyan sa impeachment na ginawa ho ng House of Representatives. Kilala nyo naman ito, di ba? Yung dating taga palibhasa lalaki, paborito ko rin yan eh. Di ba? Richard Gomez, mga kababayan. Kasi nga, mga kababayan, dito natin malalaman yung mga politiko sa Senado, mga politiko sa House of Representatives na kung saan hindi natin nakikitaan ng mga kampi sa administrasyon, hindi natin nakikitaan kampi sa Duterte camp. Pero dito natin malalaman kung ano talaga ang tunay na kulay nila. Kumbaga, hindi nila pinakikita kung saan sila kampe. Pero ngayong may mga isyong matindi, kasi nagkakapirmahan eh. Dito natin malalaman kung saan talaga sila pumapanig. Sa tama o mali. Na although hindi sila nakikisali sa mga issue, pero dito mo mararamdaman. Dito mo mahahalata. Isa sa mga hindi ho pumirma dyan sa impeachment ng House of Representatives, si Richard Gomez, Representative Richard Gomez. Ito ho ang kanyang pahayag, mga kababayan. Basahin ho natin ano. Representative Richard Gomez, binigyang diin kung bakit hindi siya pumirma sa impeachment complaint laban kay VP Sara Duterte. Ito ang katwiran niya, ito explanation niya ha. Basahin ho natin, pakinggan ninyo. Ituloy lang natin ang trabaho. Ituloy natin ang trabaho. Okay. Gaano man kaliit ang pondo natin, makakapagbigay pa rin tayo ng dekalidad na serbisyo sa mga tao sa maraming paraan, saad niya. Ituloy lang natin ang trabaho. Alam niyo mga kababayan, itong impeachment at ang impeachment kasi ang trabaho niya ng House of Representatives. Then ang impeachment trial sa Senado. Tanungin lang kita, Senador Congressman Richard Gomez, kapag ba pumirma ka sa impeachment ni VP Inday Sara Duterte, ano ba ibig sabihin nun? Hindi ka ba nagtatrabaho, no? Di ba trabaho nyo naman din yun? Na iproseso ang impeachment? Trabaho nyo yun eh. Hindi naman ibig sabihin pagka pumirma ka ng impeachment, ayaw mo na kay VP Inday Sara Duterte. Ibig sabihin gusto mo na siya mawalan ng pwesto. Hindi naman ganun yan eh. Ibig sabihin lang ng impeachment, pag pumirma ka,
Ibig sabihin, nagkaroon ng probable cause at lilitisin ng Senado. Parang sila yung korte. Kumbaga kayo yung prosecutor. Magkakaroon din ng pagkakataon si BP Inday Sara Duterte na maipaliwanag niya ang side niya. Makapakita niya ang mga katibayan ebidensya niya na wala nangyaring katiwalian sa OBP at DepEd. So, pag pumirma ka dyan, dalawa yan. Itatrial siya, kung may nangyaring katiwalaan, itatrial din siya kung wala naman talaga siyang nagawang kasalanan. So, anong problema doon kung sakaling pipirma ka? Oh. Anong problema doon kung pipirma ka doon? Ayaw mo ba bigyan ng pagkakataon na pag pumirma ka dyan, maisip ng taong bayan na itong si Representative Richard Gomez, pumupwesto or kumakampi sa tama na dapat itong nangyayaring sinasabing possible or pwedeng may katiwalaan sa DepEd at OBP, kinakailangan malaman ng taong bayan. Kailangan din malaman ng iyong nasasakupan. Kasi ang DepEd, sakop ang buong Pilipinas. Lahat ng may pampublikong eskwelahan. Siguro naman may mga pampublikong eskwelahan sa iyong distrito. Diba? Basahin natin. Ituloy lang natin ating trabaho, gaano man kaliit ang pondo natin, nakakapagbigay pa rin tayo ng dekalidad na serbisyo sa mga tao sa maraming paraan, saad niya. Naniniwala nga raw si Leyte 4th District Representative Richard Gomez na hindi niya kinakailangan na makisali sa impeachment complaint laban kay BP Sara Duterte para makapagbigay ng dekalidad na serbisyo sa kanyang nasasakupan. Grabe naman yan. Pag nakisali ka doon, hindi mo na mabibigyan. Grabe. Grabe naman yan. Pag nakisali ka doon, pag pumirma ka, isang araw lang mangyayari, hindi mo na agad maasikaso or parang magugulo na ang pagbibigay mo serbisyo sa iyong distrito. Grabe, ganun ka ba ka-lousy? Ganun ka ba kahina? Na pag nakisali ka, pag pumirma ka doon, parang nagulo na agad yung distrito mo. Gano'n? Yan ang sabi niya yun. Ito sabi niya, naniniwala nga raw si Leyte 4th District Representative Richard Gomez na hindi niya kinakailangan na makisali sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte para makapagbigay ng dekalidad serbisyo sa kanyang nasasakupan. Ang layo naman ng... So, ibig sabihin, Richard Gomez, sir, congressman, itong mga pumirma na 215 at nadagdagan pa ng 25, hindi na nila mabibigyan ng dekalidad serbisyo ang kanilang distrito kasi pumirma sila? Ganon? Ano ba na? Anong klase namang katwira niya? Para naman pang elementary na. Anong klase naman pahayag yan? Parang walang ka-value naman yung... Sa isang interview, inihayag niya na mas maiintindihan niya ang kanyang trabaho bilang mambabatas nang hindi na kailangan makisali pa sa pamumulitika tulad ng ginagawa ng kapwa niya mambabatas. Sabay biglang tira sa uli, no? Grabe namang klaseng pahayag yan, si Richard Gomez, congressman. Pababanguhin mo yung sarili mo, bandang huli, titirahin mo yung mga kapwa mo mambabatas. Ang galing yun. Matindi sa diskarte, no? Isipin mo, sabi rito sa pangatlo, naniniwala raw si Leyte 4th District Representative Richard Gomez na hindi niya na kinakailangan makisali sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte para makapagbigay dekalidad na serbisyo sa kanyang nasasakupan. Di kumbaga, yung ganung boka, pabango sa sarili mo yon. Sunod na pahayag niya, sa isang interview, inihayag niya na mas naiintindihan niya ang kanyang trabaho bilang mambabatas nang hindi nangangailangan makisali pa sa pamumulitika tulad ng ginagawa ng kapwa niya mambabatas.
Grabe naman. Alam mo, Sir Richard Gomez, kung itong impeachment, hindi makakarating dito yan. Hindi rin mapupunta sa Senado ang impeachment trial. Kung doon pa lang sa Quadcom, inilalabas, sinasagot na ni BP Inday Sara ang mahalagang katanungan. Kung nasasagot niya na ng tama, sapat na mga ebidensya, inilalabas niya na para masagot kung saan napunta ang milyon-milyong pera ng DepEd at OBP. Hindi na makakarating dyan yan. Pati yung mga nilalabas nilang resibo, explanation, mga kung ano-anong ebidensya, black and white, documents, yung mga ilalabas nila, kung suswak yan yun sa mga report ng Commission of Audit, hindi makakarating dyan yan. Hindi makakarating. At, lagi mong tatandaan, Sir Richard Gomez, na nasa konstitusyon ng Republika ng Pilipinas, na once na may nag-file na grupo, kahit ako, once na nag-file ako ng impeachment laban kay BP Inday Sara Duterte at yung mga hawak kong at may mga hawak kong ebidensya at dadaling ko sa inyo yung mga hawak kong ebidensya, nasa konstitusyon, trabaho nyo na reviewin nyo yun, yung dala-dala kong ebidensya. At pag may probable cause, iaakit nyo sa korte. At ang korte yun yung Senado. Ha? Hindi nyo pwedeng isnabin yun. Paano na lang kung lahat ng mambabatas dyan katulad mo? Ibig sabihin, hindi uusad ito? Gano'n? Ha? Sabihin, walang papansin? Diba? Kasi, ang House of Representatives at ang Senado, parang korte yan. Diba? Halimbawa, may magdidemanda kay Pedro. Didemanda ni Juan. Si Juan, pupunta ng RTC Quezon City Branch. Dala-dala ni Juan yung mga documents, ebidensya na magagamit sa pagdemanda niya kay Pedro. Dadalhin niya yun sa prosecutor ng Quezon City. Pag dinala ni Juan dun yun, yung mga hawak ng ebidensya para maidemanda yung kaibigan niya si Pedro, re-reviewin ng prosecutor yun. Kung may sapat bang dapat idemanda ni Juan si Pedro sa ganitong kaso, re-reviewin ng prosecutor yon ng Quezon City. Kapag may probable cause, iaakit ngayon ng prosecutor sa korte. Doon nasisimulan yung paglilitis. Parang ganun kayo. May nag-file sa inyo na 3 grupo, nag-file ng impeachment case laban kay BP Inday Sara Duterte, dala-dala ang mga ebidensya. Kayo yung prosecutor, re-reviewin nyo ngayon yun. Trabaho nyo yun, nasa konstitusyon yun. At kung may probable cause, iaakit nyo ng korte, yun yung Senado. Ha? Kasama mo sa trabaho mo yun. Kasama mo sa trabaho yun. Ang trabaho mo bilang representative, hindi lang puro doon sa distrito mo. May trabaho ka rin para sa'yo doon sa House of Representative Office. Ha? Diba? Isipin mo na lang kung lahat pala ng mambabatas katulad mo. Ibig sabihin, pag may nag-file dyan, hindi uusad. Bawal yun. Hindi pwedeng isnabin yan. May nag-file Ano ka ba? Ha? At ngayon, yung impeachment ni BP Inday Sara Duterte na galing sa inyo, nasa Senado na, hindi rin pwede isnabin ng Senado yon. Kumbaga sila yung korte, kailangan litisin. Kasi naipasa may probable cause Kailangan litisin yun. Nasa konstitusyon yan. Ay, nako. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong live, panibagong vlog. Paalam po, pagsamantalangin yung lingkod, Chris Ulo. Lagi natin tatandaan, don't follow the majority, follow the right way. Maraming salamat, kita-kits po tayo ulit, bye-bye.